Magandang umaga, Malacanang Press Corps. Kaninang umaga ay pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng kauna-unahang Valor Clinic sa Fernando Air Base. Ang Veterans Access to Lifetime Optimized Healthcare o Valor Clinic na ito ay una sa pilot clinics sa ilalim ng Valor Health Network Program. Ang Valor Clinics ay naglalayong magbigay ng serbisyong medikal sa higit 93% ng ating mga veteranong sundalo na hindi naaabot ng kasalukuyang sistema. Makakaasa ang ating mga veteran soldiers sa mga serbisyong medikal gaya ng immunization services, health screenings, early diagnosis, lab test gaya ng X-ray, CT scan, at MRI sa mga local providers. At telemedicine consultations para sa mas mabilis na serbisyo. Magtatayo din ng Valor Clinic sa Fort Bonifacio General Hospital sa Taguig, sa North Luzon Command sa Tarlac at sa Southern Luzon Command naman sa Lucena City. Ayon sa Pangulo, unang bahagi pa lamang ito at ilulunsad ang second and third phases ng Valor Health Network Program mula 2026 hanggang 2028. Klinaro din ng Pangulo na pati ang active duty soldiers ay makikinabang sa programa. Pinaplano na ring ihatid ang primary care services sa mga miyembro ng civil defense. Nagbigay naman ng direktiba si Pangulong Marcos Jr. sa DND at DBM. Siguraduhin na magbibigay ng sapat na pondo ang programa para maipatayo ang lahat ng Valor Clinics. May mensahe din ang Pangulo sa mga veteranong sundalo ng bansa. Hindi matutumbasan ng kahit anuman ang inyong paglilingkod. Sana ay maipadama ng pamahalaan na may masasandalan kayo sa oras ng pangangailangan. Nandirito rin ang gobyerno para patuloy na alagaan ang inyong kalusugan at tutukan ang inyong kapakanan. Nitong umaga din ay nagbigay pugay si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga tauhan ng Air Education and Training Command o AETC sa Fernando Air Base. Aniya, walang katumbas ang papel ng Philippine Air Force sa mga hamon na seguridad na kinakaharap ng ating bansa. Binigyan diin ng Pangulo ang kahalagahan ng suporta ng pwersahang panghimpapawid sa buhay, lakas at pag-asa ng ating Philippine Navy at Philippine Army sa gitna ng laban. Nakasalalay pa sa AETC ang tagumpay at ligtas na pagtupad sa bawat misyon ng ating kasundaluhan. Sa tulong ninyo ay mas lalong natututo ang mga sundalo at estudyante para sa mas magaling na paglilingkod sa Philippine Air Force. Ayon sa tala ay may 15,000 na estudyante ang nabigyan ng training sa pamumuno ng AETC mula 2019 hanggang 2024. Naging instrumento ito sa paghubog ng mga sundalong may disiplina, integridad at pagmamahal sa bayan. Bukod sa pagpupugay ay nagbitaw din ng mensahe at hamon ang Pangulo sa ating kasundaluhan. Binigyan ng direktiba ng Pangulo ang ATC na tiyakin ang pagtugon nito sa mga kurso na kakailanganin ng ating Air Force na naaayon sa layunin ng AFP. Nais din ng Pangulo na panatilihing mataas ang kalidad ng programa at siguruhin na natatapos ng bawat estudyante ang kanilang pagsasanay. Ang Philippine Air Force naman, palawigin pa ang pakikipag-ugnayan sa AETC upang masiguro ang mga kagamitan at iba pang pangangailangan ay matugunan. Bilang dagdag, sinabi ng Pangulo na buo ang suporta ng gobyerno dito at patuloy ang modernisasyon ng ating Air Force. Palalakasin din ang kakayahan nito upang siguruhin na first class ang mga piloto at crew nito. May mensahe naman ang Pangulo sa mga future airmen ng bansa. Maging tapat sa inyong paglilingkod.
Ibigin ninyo ang inang bayan at pagsilbihan ang taumbayan at higit sa lahat, alagaan ninyo ang tiwala at respeto ng sambayanang Pilipino. Ako po si Second Lieutenant Maria Rowena Dimawala. Retired po ako sa Philippine Air Force. I served 30 years of military service. Dito po, the usual assignment dito rin po sa Lipa. Napakalaki po ng magagawa ng Valor Clinic dito sa amin. At nagpapasalamat po kami sa proyektong ito, una sa Presidente, kasi po binigyan nila kami ng chance na hindi na po mahirapan yung mga veterano, lalo na po yung mga matatanda na. Kasi ang nangyayari po dito, yung magre-rent sila ng sasakyan, halimbawa isang van, magsasama-sama sila, pupunta pa sila sa Quezon City para ma-check up. Madaling araw po sila umaalis. Pagkatapos, pag na-check up at saka pa yung balik. Pag medyo mahina na yung veterano, hindi na po sila nakapagpa-check up. Marami pong grupo ng mga veterano dito na ganun ang nangyayari. Kaya napakalaking pasasalamat po namin dahil binigyan kami ng ganito na, as I heard, this is the pilot project. To the President of the Philippines, kay Pangulong BBM, maraming pong salamat sa proyektong ito. Napakalaking bagay po nito para sa amin. Napakalaking tulong po para sa amin. At sana po all over the country magkaroon ng ganito.